Peace be with you, the name our Lord Jesus Christ. Peace be with you, the name our Lord Jesus Christ. Good evening po. Our topic for tonight, God is the visiting iniquity. God visiting iniquity is our topic for tonight. The visiting iniquity, the God visiting iniquity, it is our Lord Jesus Christ visiting the iniquity. The God visiting iniquity is our Lord Jesus Christ. This is a visiting iniquity about our Lord Jesus Christ. No other God to the visiting iniquity. Is only our Lord Jesus Christ visiting iniquity. Amen. Ganun po. Ang Diyos po na dumadalaw sa mga kasamaan, kasalanan, katapalasanan ay ang Panginoong Yesus. Yun po yung ating topic. Ang dumadalaw sa kasamaan ng tao ay ang Panginoong Yesus. O may tao bang ganun? Binibisita yung mga kasalanan ng tao sa buong mundo. Tapos sabihin nila tao. Mali po yung aral ng ganun, mabulaan po yun. Hindi po sugo ng Diyos yun, yung ang natural na kalagayan ng Panginoong Yesus sa kanila tao, hindi po sugo ng Diyos yun. Kasi ang Panginoong Yesus po, ang dumadalaw sa kasamaan ng tao sa buong mundo. O kita nyo, tapos merong sekta dyan, sabihin nila ang Panginoong Yesus tao. O kita nyo nga, kung tao ang Panginoong Yesus, siguro isang lungsod lang, mahirapan na siyang bisitahin yung kasalanan ng tao kung tao siya, di ba? O bisitahin mo yung kasalanan ng tao doon. Mga ginagawang kasamaan, sa halimbawa, lugar na lang ng Maynila, o ang daming tao dyan. Bibisitahin na ang Panginoong Yesus kung tao yun, di ba? O mahirapan siyang lakbayin yun kung tao siya. O kaya pupunta siya ng London o ng Iraq, ng Saudi, ng Canada, ng China. O sasakay pa siya ng eroplano para makapunta doon, bisitahin yung kasalanan ng tao. O tamo, tapos sabihin na tao. Mga bulaan po yan yung nagpapanggap na sugo, tapos ang likas na kalagayan ng Panginoong Hesus, tao. Mabulaan po yun, hindi po yun. Wala pong kaligtasan doon. Yung mga nangaral lang yun dahil sa pera, sa lapi. Ganun. Kaya nga pinagganito ng Diyos para turuan ng sanlibutan Dahil mali-mali yung tinuturo ng mga bulaan Nagpapanggap na sugo. Pinakwartahan lang kayo. Di ba? Papasalamat kayo sa buong taon, bilyonaryo na yung mga pastor nyo. Tapos mali-mali pa yung turo. Dadaling kayo sa impyerno, sa ukay. Pastor pala na satanas yun, di ba? Ang dumadalaw po sa katapalasanan ng tao kasamaan, ang Panginoong Yesus. Siya po. Kasi Diyos siya, hindi naman siya tao. At siya yung nagpaparusa sa tao. May tao bang ganun? Kung tao ang Panginoong Yesus pupunta siya sa Ukraine, sa Europe, o kaya niya bang bisitahin yung kasamaan ng tao doon? O kung tao yun, o kutin nyo nga, ang ating Panginoong Yesus, lahat nakikita niya yung gawa ng tao. Alam niya. Kasi yung sanlibutan, puno ng espiritu ng Panginoong Diyos siya, ng mag-ama. Mali po aral yun. Tapos sabihin nyo, kayo lang maliligtas. Mali-mali naman yung aral nyo. Niloloko niyo yung mga tao, ganun. Wala pong kaligtasan doon. Yung Jesus mo, tao.
siya nga dumadalaw ng kasamaan ng tao sa buong mundo eh. O, diba? O kung tao yon, halimbawa dadalawin niya yung kasamaan ng tao, o sasakay pa siya ng jet, o kaya ng aeroplano para makapunta siya ron, dadalawin niya yung kasamaan ng tao. O, diba? Punta siya sa Taiwan, o siguro isang barangay lang, mahirapan na siyang bisitahin yung kasamaan ng tao yun, di ba? Kung tao yun, o kasi yun, isang barangay lang yun, ha? O isang barangay lang sa Quezon City, mahirapan na siyang dalawin yung kasamaan ng tao doon kung tao yung bibisita eh. Ito yung, may tao bang ganon? Sabi nga ng Panginoong Yesus eh, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. O, kutan nyo nga, may tao bang ganun eh? Until the end of the world, kasama ng Panginoong Yesus yung kanyang mga propeta, mga tao, may tao bang ganun? Kabulaan po yun. Ang Panginoong Yesus po, ang dumadalaw sa kasamaan ng tao, siya po yun. O, siya po yun. Tama. Siya po yung nagpaparusa din sa tao. Kasi nasa kanya yung kapamahalaan po ng langit at lupa at binigay na sa kanya ng Ama yung langit at lupa. Kaya hindi, kasi sila po yung may-ari. Ganun po. Kaya mali pong aral yun, yung sabi mo, Panginoong Diyos tao. Siya dumadalaw ng kasamaan ng tao sa buong mundo. O di ba? Halimbawa, anong barangay kayo? Anong lugar kayo? Quezon City. Okay, taga Masbate kayo. Ikutin ng Panginoong Yesus niya kung tao yun, di ba? Dalawin niyo yung kasamaan. Gagamit pa siya ng barko, aeroplano, kabubuhan ng mga bulaan po yun, mga nagdideklara ang Panginoong Yesus tao. Is a false prophet about the declared our Lord Jesus Christ is man. False prophet and false church, no savior. Sabi nga ng Panginoong Yesus, kapag bulag, ang umakay sa bulag, kapwa sila mahulog sa ukay. Ayun po. Kasi siya yung nagpaparusa sa tao sa mga buong sanlibutan. Nasa kanya na yung kapamahalaan ng langit at ng lupa. Ito, basahin ko sa inyo rito. Kasi nasa kanya yung kapamahalaan yan eh. Binigay sa kanya ng Ama yan eh. Babanilin mo na sa kanya ang lahat ng tao. Ganun po. Bago ka makapunta sa langit. May tao bang ganun? Siya yung bumibisita ng kasamaan ng tao. Siya yung nagpaparusa. Siya yung pumapatay. Hindi namang pumapatay yung Ama. Binigay na sa anak yung paghatol. May tao bang ganon? Mabulaan po yung ganon nagsasabi ang Panginoong Yesus tao. Ito sabi ng banal na kasulatan po. Yung kapamahalaan po kasi ng langit at lupa nasa Panginoong Yesus na yan. Binigay na sa kanya ng Ama eh. Yung anak ng Ama, Diyos po yun. Mabulaan po yung tao. Kasi siya yung nagpaparusa sa tao, yung Panginoong Yesus eh. Siya yung dumadalaw sa kasamaan ng tao sa buong mundo eh. Tapos sabi ng tao, gagamit pa siya ng jet noon para bisitahin yung lugar ng Masbate, lugar ng Indonesia. Pagkatao yun, para bisitahin yung kasamaan ng tao, di ba? Mali po yun. Mali po yung mga ganun. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kasi nasa kanya yung kapamahalan ng langit at lupa eh. Ito, basahin ko muna siya nyo rito. Siya na yung nagpaparusa sa tao, nagbibigay ng mga sakit. Siya yun. Siya yun, mama, basahin ko sa inyo. Siya yung nagpaparusa sa tao. Kasi nasa kanya yung paghatol. Sa kanya yung paghatol eh. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa 1, 5:19. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang
ginagawa, ay ang mga ito rin ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. O yun o, kung ano yung ginagawa ng ama, kaya rin po ng Panginoong Yesus yun. O halimbawa, yung ama bumubuhay ng patay, o di ba, pumapatay siya, ganun din yung ginagawa ng Panginoong Yesus kasi Diyos yun siya yung kalarawan ng ama Kung ano ang ginagawa ng ama, yun din daw ang kanyang ginagawa. O, kaya niyang bumuhay ng patay, kaya niya rin pumatay. O, siya nga yung nagpaparusa sa tao sa buong mundo. Tapos sabihin na tao, mga bulaan po yan mga tagapagturong tao. Tapos nagpapanggap na suguraw. O, patuloy po ang pagbasa. Sapagkat sinisinta ng ama ang anak at sa kanya'y ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa at lalong dakilang magawa kaysa mga ito ang sa kanya ipakikita niya upang kayo magsipanggilalas sapagkat kung paano ibinabango ng ama ang mga patay ay sila'y binubuhay kaya hindi naman binubuhay ng anak ang kanyang mga ibigin sapagkat ang amay hindi humahatol sa kanino mang tao kundi pinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol o siya yung humahatol na sa tao, yung Panginoong Yesus. Siya rin po yung nagpaparusa sa tao, dumadalaw ng kasamaan. O kaya mali pong aral yun ng Panginoong Yesus nila, likas sa tao sa lagayan. Hindi po sugo ng Diyos yun, mga bulaan po yun. Dadaling kayo niyan sa hukay, sa impyerno. Mga pastor po na Satanas yan, yung nagdideklara sa Panginoong Yesus tao. Mali po yun, Kasi yung ama hindi na yung humahatol, hindi yan nagpaparusa. Ang nagpaparusa sa tao, yung Panginoong Yesus, mamaya babasahin ko sa inyo. Siya yung dumadalaw sa kasamaan ng tao sa buong sanlibutan yun. O kung tao yun, gagamit pa siya ng eroplano, di ba? Spaceship. O para makapunta siya ng Europe. Para makapunta siya ng Saudi o gagamit pa siya ng eroplano nung pagdadalawin yung kasamaan ng tao, di ba? O kaya bula po yung mga nagdideklarang ang kalikasan ng Panginoon sa tao, wala pong kaligtasan dyan. Mali yung diwa nyo. Pagka mali ang diwa nyo, ang espiritu nyo, hindi kayo maliligtas. Sabi nga, ang dirang magaling ay punong kahoy ng buhay. Ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa. O, siraan diwa nyo kasi mga sinungaling yung mga tagapagturo yan O, yung nagdideklara ang Panginoong sa tao. Siya na yung humahatol sa tao, yung Panginoong Yesus. Siya yung nagpaparusa. Sabi nga nasa akin ang susi ng kamatayan at ng Hades. O, siya yung pumapatay, yung Panginoong Yesus. Kasi kung ano yung ginagawa ng Ama, kung paano yung Ama bumubuhay, pumapatay, ganun din yung Panginoong Yesus. Sa kanya ang susi ng kamatayan at ng Hades. O mali pong aral yun, yung sabihin ay Panginoong Hesus tao. Siya rin yung nagpaparusa. Ito, basahin ko sa inyo rito, Ayun, basta siya yung nagpaparusa. Basahin ko sa inyo muli rito sa 5:21, tapos papatuloy ko. Sapagkat kung paano ibinabango ng ama ang mga patay, sila'y binubuhay, gayon din naman, binubuhay ng anak ang kanyang mga ibigin sapagkat ang amay hindi humahatol kanino mang tao kundi pinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol upang papurihan ng lahat ang anak gaya rin ng kanilang pagpupuri sa ama. O kung paano raw yung pagpupuri mo sa ama, ganun din sa anak. O papayag ba yung Diyos na pare sila ng kapurihan ng ama, ang pagpupuri? Hindi papayag yun kasi yung anak niya, Diyos po yun, ganun po yun. O, Satanas nga, di ba, nakipantay sa Diyos. O, itinapon sa langit. Kasalanan yon. Pero yung ating Panginoong Yesus, kapareho siya ng kapurihan ng Ama. Ganun po yun. Basahin ko sa inyo, upang papurihan ng lahat ang anak, gaya rin ng kanilang pagpupuri sa Ama. Ang di nagpupuri sa anak, ay hindi nagpupuri sa Ama na sa kanya'y nagsugo. O pag hindi mo ra pinuri yung Panginoong Yesus, hindi ka sumampalataya, hindi mo rin siya pinupuri. Merong sekta yan, di ba? Hindi na pinupuri, nilalait pa tao sa likas na kalagayan. O mga hindi po sa Diyos yung ganun.
Sabihin na likas sa tao, hindi po sa Diyos yun. Mag-iingat po kayo sa mga ganyan turo. Maliligaw kasi kayo. Kasi nga yung kapamahalaan ng langit, nasa Panginoong Yesus na yan, siya yung humahatol sa tao, o siya yung dumadalo sa kasamaan ng tao. Ito, yung kapamahalaan kasi ng langit at lupa, nasa Panginoong Yesus na. Ito di sa, di ba binigay na sa kanya ng Ama, siya yung nagpaparusa, siya yung humahatol, hindi po yung Ama. Ito sabi nga ng Diyos, akin ang pagiganti. Ako ang magpaparusa. Sino yon? Yung Panginoong Yesus po. Siya yung, nasa kanya yung susi ng kamatayan at ng Hades. Kaya mali pong aral yun. Sabihin nila, Panginoong Yesus tao. Ito sabi ng banal na kasulatan dito sa Apokalipsis 11:15. At tumipip ang ikapitong anghel na nagkaroon ng malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon, sabi rito, at sa kanyang Kristo, at siya'y maghahari, magpakailan-kailanman. Nasa kanya yung paghahari. Kaya siya yung dumadalaw sa kasamaan ng tao sa sanlibutan, yung Panginoong Yesus po. Ay mali pong aral yun, yung tagapagligtas mo, tao, dadaling kayo niyan sa impyerno. Iglesia po yan ni Satanas, gumagamit lang ng aral ng Biblia yan, hindi papanggap na sugo. Mali po yun, kasi yung kaharian ng langit, nasa Panginoong Yesus na, siya yung nag-aalaga sa tao. Siya nag-aalaga sa buong mundo. Iniingatan niya ang sanlibutan sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Ganun po. Ito, basahin ko sa inyo rito. Nasa kanya na yung kapamalaan ng langit, lupa. Ito pa rin isang verse sa Mateo 28:18. At lumapit si Jesus sa kanya at sakay kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit, sa ibabaw ng lupa, ay naibigay na sa akin. Sa kanya siya namamahala niyan. Kaya siya yung dumadalaw ng kasamaan sa mga tao, siya yung nagpaparusa, siya yung nagbibigay ng kasalanan. Siya nga rin yung nagbigay ng Ten Commandments, siya po yun. Mahabang pag-aaral lang, sa susunod ko po tuturo yun. Siya po yung nagbigay doon, yung Ten Commandments. Yun, sa kanya yung kapamahalaan ng langit at lupa, di ba? Kasi nga, siya yung umapatay din, siya rin yung bumubuhay. Kasi nga, kung ano raw yung ginagawa ng Ama, ganun din ginagawa ng anak. Ganun po. Kaya sabi ng Panginoong Yesus dito po sa Apokalipsis. Ito po sa Apokalipsis 1:17 hanggang 18. At nang siya'y aking makita, napasubasob akong waring patay sa kanyang paanan, at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay, na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y una at ang huli, ang nabubuhay at ako'y namatay. Narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. Nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Nasa kanya yung susi ng kamatayan ng tao, tapos may sabihin nila tao. Ganun po, siya yung pumapatay din, siya rin din yung bumubuhay, gaya sa Ama, ganun po. Kasi nga, kung ano po yung ginagawa ng Ama, ganun din po yung ginagawa ng Panginoong Yesus, ganun po. Kaya sabi rin sa Deuteronomio, tignan ninyo, ako ang pumapatay, ako'y bumubuhay, ako'y sumusugat, ako rin nagpapagaling, di ba? Sabi ng Diyos doon. Ganun din po yung ginagawa ng Panginoong Yesus. Kasi kung ano raw yung ginagawa ng Ama, yun din yung kanyang ginagawa. Yun po, siya yung nagpaparusa sa tao. Dinadalaw niya yung kasamaan ng tao, ganun po. Siya po yung mananaway sa buong bansa. Naman tao ka. Kung tao ka, paano mo sasawayin yung buong bansa, buong mundo, di ba? Kung tao ka. Hindi po tao yun. Kasi siya yung umaano sa mga bansa nagpaparusa sa mga bansa siya makakaya ba ng tao yun? Mali pong aral yun. Sabi mo tao ang
Panginoong Yesus, mali po yun. Kasi siya yung nagpaparusa sa mga bansa, siya yung nagpaparusa sa mga tao sa buong mundo. Tapos sabi nila tao, mali po yung aral na gano'n. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito. Dito po sa mga awit 9:5. Yung sinasaway ang mga bansa. O, tanyo nga siya yung sumasaway sa mga bansa. Mga bansa, makakaya ba ng tao yun? Yung sinasaway niya yung bansa, mga bansa, o. Siya yung mananaway ng lahat yung Panginoong Yesus. Siya po yun. O, kasi sabi niya nga, akin ang pagiganti, ako magpaparusa, o. Siya yung nagpaparusa sa mga bansa. Kung tao yun, paano ka makapupunta sa, halimbawa, pupunta ka ng Europe, o, sasakay ka pa ng aeroplano, di ba? Okay, pupunta ka ng Bisaya. O, ano ka makakano doon? Punta ka ng Spain. Kung tao ka, para parusahan mo yung mga bansa, o, di ba? Dadalawin mo yung kasamaan nun. Kaya mali po ng aral yun, yung sabi mo yung tao, yung Panginoong Jesus, mali po yung mga bulahan po yun. Ito, basahin ko sa inyo muli, no? Tapos papatuloy ko. Sa mga awit 9:5, iyong sinasaway ang mga bansa, iyong nililipol ang masama, iyong pinapawi ang kanyang pangalan, magpakailanman. O, kita niya, nililipol niya yung masama sa buong mundo. Tapos tao ba rin? Mga bansa, sabi rito, mga bansa. Tapos sabi nila tao. Mga bobo po yun sa aral ng Diyos. Yung mga ganon. Mga bulaan po yun. Yung nagdideklara Panginoong Isus tao. Siya nga yung nagpaparusa sa mga tao. Mamaya basahin ko po sa inyo. Siya yung dumadalaw ng kasamaan. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Kasi siya nga yung nagbigay ng utos kay Moises, siya nagbigay nung yung Ten Commandments, siya po yung nagbigay doon. Ito sabi ng Panginoong Diyos dito, ng Panginoong Yesus. Ito po sabi ng Panginoong Diyos. Siya yung dumadalaw sa kasamaan, yung Panginoong Yesus. Kasi nga, di ba sabi sa 5:1, hindi umahatol yung ama, yung anak na, ibinigay niya na sa ama yung paghatol, di ba? Para papurihan nila ang anak. Kaya nang pupuri nila sa ama. O, siya yung umahatol sa mga bansa, yung Panginoong Yesus. O, di ba? O, kung taga Makati ka, kaya mo bang dalawin yung mga kasamaan ng tao ron? Kung tao ka, dadalawin mo isa-isa yun. O, di ba? May hirapan ka. Sasakay ka pa na kung ano sasakyan mo na. Para kapunta ka sa mga bawat barangay. Siya, ang ating Panginoon siyang hindi. Kasi puno ng espiritu niya yung sanlibutan. Ganun po, puno ng espiritu ng Panginoong Yesus yung sanlibutan. May mali pong aral yung taong. Ito sabi ng banal na kasulatan dito, sa Exodo 1:5. At sinilita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Egypto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man na namang anyong nasa itas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yurukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, na aking dinadalaw ang kantampalasanan ng mga magulang sa mga anak. O yun siya yung dumadalaw sa kasamaan nung kantampalasanan sa mga anak, sabi rito. Hanggang sa ikaapat na sali ng lahi ng nangapopoot sa akin. Yun po yung dumadalaw sa kasamaan dito, yung our topic for tonight, di ba? Yung God visiting the iniquity. The God is visiting iniquity, the God is this, is our Lord Jesus Christ. Siya po yun, yung nagpaparusa sa tao, siya yung pumapatay o binibigyan niya ng sakit, pinarurusahan niya. Yun po, siya yun. Binasa ko to para malaman niyo yung kung sino po yung Diyos na nagpaparusa, bumibisita sa kasamaan, di ba? O yun po, tapos basahin ko rin dito sa inyo sa Deuteronomio. Kasi may salin dito sa Deuteronomio na ganyan din
Sabi rito sa Deuteronomio. Ito pong sabi ng banal na kasulatan. Sa Deuteronomio 5:9, huwag mo yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibuguin Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak, sa ikatlo, sa ikapat na sali ng lahi, nang nangapopoot sa akin. Dinadalaw niyo yung kasamaan. God visiting iniquity. O doon, about the father and the children, ganun po. Sa ikatlo at apat na saling ng lahi. Kaya po yun, yung Panginoong Yesus ang dumadalaw sa kasamaan ng tao. O ganun, no? Ito sabi ng banal na kasulatan. Kaya po yung nagiganti sa tao, ang Panginoong Yesus. Kasi nga, nasa kanya na yung kapamahalaan ng langit at lupa. Siya yung sumasaway sa mga bansa. Sabi nga, akin ang pagiganti, ako ang magpaparusa, di ba? Sabi niya. Ito sabi ng, siya yung iisa lang ang Diyos na mananaway sa tao, kundi ang Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan, no? Dito po sa Hosea 5:2. At ang mga mapaghimagsik ay mga papahamak na mainam. Ngunit ako'y mananaway sa kanilang lahat. Isa lang ang mananaway natin, yung Diyos lang. Yun lang po yun, yung Panginoong Yesus lang po yun. Dadalawin niya yung mga kasamaan ng tao pagka dinalaw na sila ng Diyos o mabubulagta sila. Kaya sabi ko nga sa inyo sa aral, sa tinuro ko, hanggat sinabi ro ng Diyos, mangagbalik loob kayo, di ba? Kasi pag dinalaw na ng Diyos yung, masabi nga doon, yung sa turo kong isa, hanggat hindi pa dinadalaw yung kasamaan, dapat magbalik loob na yung tao, di ba? Kasi pag naisara na yung pinto sa kanya, dinalaw na ng Diyos yung kanyang kasamaan, hindi na po maliligtas yung gano'n pag dinalaw siya ng Diyos. Yung dinalaw na yung kasamaan niya. Kaya hanggat merong nangangaral salita ng Diyos, magbalik loob po tayo sa Kanya para po tayo maligtas. Ito sabi ng Diyos, pinarurusahan niya, lilipulin niya pagka yung dinalaw na kayo. Ito sabi ng Panginoong Diyos dito. Mahaba kasi to, pero dito ko lang siya babasahin sa Dito po sa Jeremias 8:11. At kanilang pinagaling ng kaunti ang sugat na anak na babae ng aking bayan na sinasabi, kapayapaan, kapayapaan, gayon may walang kapayapaan. Nangaya ba sila nang sila'y gumawa ng kasuklam-suklam? Hindi sila nangahiya sa anuman. Ninangamula man sila, kaya't sila'y mga bubuwal sa gitna niyaong nangabubuwal. Mabubuwal. Sa panahon ng pagdalaw sa kanila, ay mahagis sila, sabi ng Panginoon. Mahagis sila pagka dinalaw na sila ng Diyos. Kasi ang Diyos natin, meron siyang tabak. Kailangang magbalik loob po yung tao hanggat merong nagtuturo ng salita ng Diyos. Kasi ang ating Diyos, meron siyang tabak. Pagka hindi siya yung nagpaparusa sa tao, yung Panginoong Yesus. Siya po, ito sabi po ng banal na kasulatan. Marami po kasi itong mga verse na to, no? Pagka yung dinalaw na ng Diyos yung mga kasamaan ng tao, hindi na po sila maliligtas noon pag dinalaw na yung kasamaan. Hanggat hindi pa kayo dinadalaw, sa turo ko, di ba? Magbalik loob na yung tao sa kanya. Kasi pag dinalaw kayo, hindi na kayo maliligtas noon. Kailangan hanggat may nagtuturo, magbalik loob na sa Diyos. Ang pagbabalik loob po sa Diyos, yung pagsunod po sa utos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, hanggat hindi pa dinadalaw ng Diyos yung mga kasamaan ng tao, dapat magbalik loob na sa Kanya. Ito po sabi sa 3, tapos 14:15. Dinggin ninyo ang salitang ito na salita ng Panginoon. Ito po sa Amos 3:1-2, 14:15. Dinggin ninyo ang salitang ito na salita ng Panginoon laban sa inyo. O mga anak ni Israel, laban sa buong angkan ng aking iniahon mula sa lupain ng Egypto, na sinasabi,
Kailamang aking nakilala sa lahat ng angkan sa lupa, kaya't aking dadalawin sa inyo ang lahat ninyong kasamaan. Sapagkat sa araw na aking dadalawin ang mga pagsalangsang ng Israel sa kanya, aking dadalawin din ang mga dambana ng Betel, at ang mga sungay ng dambana ay may walay at malalaglag sa lupa. At aking sisirain ang bahay na pagtag-ginaw kasabay ng bahay na pagtag-init. At ang mga bahay garing ay mga wawala, at ang mga malaking bahay ay mawawasak, sabi ng Panginoon. O, kita nyo nga, dinalaw yung Thailand, saka yung Myanmar. O di ba, nawasak yung mga bahay doon, mga building. Ganoon, pag di pa sila nagbalik yung lilindulin sila ng Diyos. O yun, dinalaw yung bansang Myanmar, di ba? Yung Thailand, nagibalat yung bahay nila, di ba? O kung saan man sila nagpalindol, Ito yun, sabi rito, gigibayin nyo, pagka hindi pa sa araw ng pagdalaw, magigiba yung mga bahay. Ito, basahin ko sa inyo muli rito. Sa Amos 3:14. Sapagkat sa araw na aking dadalawin ang mga pagsalangsang ng Israel sa kanya, at aking dadalawin din ang mga dambana ng Betel, at ang mga sungay ng dambana ay may walay at malalaglag sa lupa, at aking sisirain ang bahay na pagtag-ginaw kasabay ng bahay na pagtag-init. Ang mga bahay garing ay mga wawala, at ang mga malaking bahay ay mawawasak. Magkakawakas, sabi ng Panginoon. Kita nyo nga, magkakawakas daw yung mga bahay. Di ba, dami yung mga bahay dyan sa Thailand o sa Myanmar. Nawasak lahat yung building doon. Siya yung dumadalaw sa kasalanan ng tao pagka hindi nagbalik loob. Yung Panginoong Hesus po yun, basahin ko sa inyo. Ganun po. Mahaba-haba po kasi ito, no? Mahaba-haba itong ginawa kong mga aral na to ng Diyos, Marami po ito, Siya po yung dumadalaw, yung Panginoong Hesus. Ganun po. Awa sa akin niya lahat yan, Pagka yung hindi nagbalik loob yung tao, mabubulag tapo sila, di ba? Maawa, pag sinalaw nila ng bagyo ng Diyos, ng mga lindol, wasak lahat yung bahay nila, di ba? Pero siya po yung yung Panginoong Hesus po. May basahin ko sa inyo. Ito po sabi ng banal na kasulatan, Kailangan yung tao nagbabalik loob sa Diyos, para kasi meron siyang tabak, Ito po sa mga awit 7 Gis 11. 7 Gis ng mga awit. 11 pala, 11 ng mga awit po. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Ang Diyos ay may galit araw-araw. Kung ang tao ay hindi magbalik loob, kanyang ihasa ang kanyang tabak. Kanyang inakma ang kanyang busog at tinihanda. Kailangan magbalik loob yung tao kasi merong tabak ang Diyos. So, ganun. Pagka dinalaw kasi ng Diyos yung kasamaan, mabubulagta sila. Di ba? Sabi ganun. Sa araw ng pagdalaw, mabubulagta sila. Sabi ng Diyos dito, Kailangan yung tao nagbabalik loob sa Diyos para maligtas po. Para hindi po sila... Siya po yung Diyos ng kagantihan, Siya yung nagkahiganti sa tao. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Roma. Siya po yung gumaganti sa tao. Ito po sa Roma, Ito po sabi ng banal na kasulatan. Yung Panginoong Hesus po to, ang gumaganti sa tao. Ito po sa Roma 12:19. Huwag kayong maghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Yun, siya po yung gumaganti, yung Panginoong Hesus. Siya rin po yung nagpaparusa sa tao. Ito sabi po ng banal na kasulatan sa sa may Hebreo. Siya yung nagpaparusa, yung Panginoong Hesus, siya po yun. Kasi nasa kanya yung kapamalaan ng mga tao sa kanya.
O kung ano yung ginagawa ng ama, yun din yung ginagawa niya. Kung paano yung ama, mapatay, bumubuhay, nagbibigay ng sakit, nagpapagaling, ganun din po yung Panginoong Yesus. Kaya rin yung nagpaparusa sa tao, ito sabi po ng banal na kasulatan. Ito po sa Hebreo 12:5. Anak ko, wag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagbibikaan niya. Sapagkat pinarusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. At tinahampas ang bawat tinatanggap na anak. O yun, siya yung nagpaparusa, yung Panginoong Yesus. Hindi ka makaparoroon sa Ama, kundi sa pamagitan ng Panginoong Yesus. Kaya po yung dumadalaw sa kasamaan ng tao, yung Panginoong Yesus. Kaya mali pong aral yun, yung sabi mo, yung Panginoong Yesus tao. Ito sabi po sa Apokalipsis. Kasi marami tong aral na to, no? Ito po sabi ng Panginoong Yesus, siya yung nagpaparusa sa tao. Yung sumusubok ng puso, at saka yung nagpaparusa, siya po yun, yung Panginoong Yesus. Ito, pagka yung sumobra na sa kasamaan ng tao, ayaw magbalik loob, o pinapatay niya na rin yun. Ito, sabi ng banal na kasulatan dito. Diba, nasa kanya yung susi ng kamatayan sa Panginoong Yesus at ang Hades, sabi niya, ito, pag dinalaw na niya yung kasalanan, hindi na yun maliligtas. Tapos sabi ng Panginoong Diyos dito, ng Panginoong Yesus. Sa Apokalipsis 2:18 hanggang 23. At sa anghel ng iglesia sa Tiatira ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos. O sino may sabi? Yung anak ng Diyos, sabi rito, na may matang gaya ng ningas ng apoy. At ang kanyang paa ay gaya ng tasong binuli. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig at pananampalataya at ministeryo, pagtitiis at ang iyong mga huling gawa ng higit kaysa mga una. At datapat mayroon akong laban sa iyo na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa at siya ay nagtuturo at umingkayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay ni Hain sa mga Diyos-Diyosan. At binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi at ayaw magsisi sa kanyang pakiapid. Narito aking iraratay siya sa higaan at ang mga nakiapid sa kanya sa malaking kapigatian. Siya yung nagraratay sa higaan, di ba? Sabihin, siya yung nagbibigay ng sakit. May sabi rito yung anak ng Diyos sa Apokalipsis. Siya yung nagbibigay ng sakit, yung iraratay ka na sa higaan, sabihin, bibigyan ka ng sakit, no? Narito, aking iraratay sa higaan at ang nakiapid sa kanya, malibang sa malaking kapigatian, maliban na kung sila'y magsipagsisi sa kanyang mga gawa. At papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak at malalaman ng lahat ng mga iglesia na kuyaong sumasaliksik ng mga pag-iisip at ng mga puso. At bibigyan ko ang bawat isa inyo ayon sa inyong mga gawa. Siya sumisiyasat ng puso, siya yung nagbibigay ng sakit, siya yung nagpaparusa, yung Panginoong Yesus po yun. Ganun po. Ganun, siya yung nagpaparusa. Ito rin po sabi sa Hebreo. Sabi rito sa Hebreo. Siya yung nagbibigay ng sakit, siya yung nagbibigay ng parusa. Kasi sa kanya yung pagiganti, siya yung gumaganti sa tao. Pagka yung may ginawang, siya yung dumadalaw ng kasamaan. Diba sabi niya, aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo, ikaapat na sali ng lahi ang napopuot sa akin. Yung Panginoong Yesus po yun, hindi po yung tao. Maling aral po yung tao. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa kanya kasi yung pagiganti, siya yung gaganti. Ito po sa Hebreo 10:30. Sapagkat ating nakikilala yaong nagsabi, akin ang pagiganti. Ako ang gaganti at muling hukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Nakikakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Siya yung gumaganti, yung Panginoong Diyos, yung Panginoong Yesus po. Ito, siya po yung nagpaparusa, di ba? Sabi niya sa di ba? Wag kang manlupaypay kung ikaw pinarurusahan niya, di ba? Sabi ron po sa Hebreo. Sa katunayan na siya yung
nagpaparusa, ito po sa sa may Apokalipsis 3:14 hanggang 19. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo. Ang mga bagay na ito sinasabi ng siya nawa. Sinasabi ng siya nawa. Yung Panginoong Yesus po yun, yung sinasabi ng siya nawa. Ito po, ng saksing tapat at totoo, ng pasimulang paglalang ng Diyos, nalalaman ko ang iyong mga gawa at na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko nga sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahini nga at hindi mainit o malamig man, isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at di mo nalalaman, ikaw ang aba, maralita at duka at bulag at tubad. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay na ginto, upang ikaw ay yumaman at ng maputing damit upang iyong isuot, upang wag mahayag ang iyong kayang kaubaran at ang pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata, upang ikaw ay makakita. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarusahan. Ikaw ay magsikap at magsisi. Siya yung nagpaparusa, sabi rito. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarusahan. Ikaw ngay magsikap at magsisi. Yung Panginoong Yesus po yun. Siya yung nagpaparusa sa tao sa buong mundo, dumadalaw. Ganon. May tao bang ganon? Di ba? Mali po yung aral ng ganon, yung kalikasan ng Yesus mong tagapagligtas tao. Tapos, paano niya dadalawin yung tao? Paano yung parurusahan yung tao sa buong mundo kung tao siya? Di ba? Ang Panginoong Yesus nga, siya yung nasa tao magpakailanman, di ba? Nakatira sa puso natin ang mga taong sumasampalataya sa Kanya. Sabi niya, merong aking utos, sumusunod nito, siyang umiibig sa akin, ibigin siya ng aking Ama, kami pa sa Kanya, siya'y gagawin naming tahanan. Tahanan ka ng Panginoong Yesus sa Espiritu. Magpakailanman. Tapos sabi mo, taong Panginoong Yesus. Mali pong aral yun. Siya po yung nagpaparusa yung Panginoong Yesus. Siya yung gumaganti sa mga bansa-bansa, yung mga kasamaan ng tao. Sabi nga doon, aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo, ikaapat na sali ng lahi na nangapopot sa akin. Diba sabi niya? Siya po yun. Siya yung nagpaparusa, yung Panginoong Yesus. Hindi po yung Ama. Kaya mali pong aral yun yung Yesus yung tao. Mga bulaan po yan. Dadaling kayo yun sa impyerno. Hindi po sa Diyos na church yan. Mali po yun. You declare you only save, only one sect. You save, wrong po yun. Other church, salvation. Mali po yung ganung turo. Ang sasalita rito yung Panginoong Yesus sa Apokalipsis 3:18. Basahin ko sa inyo rito uli sa sa 3 ng 14. Tapos itatalon ko po rito sa 19 para maintindihan nyo. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa. Yung siya nawa, yung Panginoong Yesus po yun. Ng saksing tapat at totoo. Ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw ngay magsikap at magsisi. Siya yung dumadalaw sa kasamaan ng tao. Diba? Nagpaparusa, nagbibigay ng mga sakit. Siya rin yung pumapatay dahil pagka masama na yung tao sa sobrang kasamaan. Yun po, siya po yung dumadalaw sa kasamaan ng tao. Sabi po rin sa Exodo, at saka sa Apokalipsis. Marami pong verse to, haba-haba po nito, Pero yun po, para sana naintindihan nyo, ang dumadalaw sa kasamaan ng tao, sumusubok ng puso, nagpaparusa, yung Panginoong Yesus. Hindi po tao yon kasi kung
Kung nandiyan kayo sa Maynila, hindi na kayang ikutin kung tao yun, di ba? O sasakay ka pa ng eroplano. Tapos nasa langit ka, paano mo dadalawin yung tao nun? Hindi man nakikita yung Panginoong Yesus eh. Dumadalaw ka sa kasamaan eh. Tapos sabihin na tao, mabulaan po yun. Ako, hindi po sugo ng Diyos yun. Hanggat merong pagkakataon, you out there about the sect wrong doctrine. Ganun po. God bless po. Ayun po yung ating paksang natapos. The visiting the iniquity is God. The God is this, is our Lord Jesus Christ. Visiting iniquity is the topic. God bless po. Ingat po. Pangalan po ng ating Panginoong Yesus. God bless. Thank you for watching, joining this discussion live doctrine from our Lord Jesus Christ. God bless. Be careful to everyone.